People power na. Na naman. Ay nako, wala talagang kadala-dala itong mga nagpi-people power kuno na to. Nakailang ulit na kayo pero wala pa rin nangyayari. Si Bongbong Marcos pa rin ang presidente natin. Oops, pero take note hindi lang po isa ang magpi-people power na grupo. Dalawa po sila. Alin mga grupo ito? Pero bago yan, babati po muna ako. Magandang araw sa inyong lahat and welcome back to my channel. Ayon po dito sa Daily Tribune, Black Friday nationwide protests set. Balita galing sa Cagayan de Oro City. It is all systems go for a nationwide rally against corruption set for Friday in key areas across the country. Organizers confirmed Thursday. Ka Eric Celis, lead convener of the mass action, said the protest, dubbed the nationwide Black Friday People's Peaceful Protest, will kick off at 11 a.m. at the People Power Monument along EDSA in Quezon City and conclude at the Rizal Monument in Manila. The forthcoming Black Friday People's Nationwide Protest is against corruption and plunder in the country, sabi pa ng advisory. A source told the Daily Tribune that delegations from Mindanao are also expected to converge in Manila to take part in the action, which is being billed as a multi-sectoral rally. Sabi ng organizer, "Let us do our part as patriotic citizens. We are inviting civic-oriented groups to join the Black Friday protest from 11 a.m. to 6 p.m. at the Rizal Monument. Bring placards to fight corruption and preserve the good future of the next generations," the source added. Kung yung nang last na rally ni Ka Eric dyan sa EDSA, nilangaw. Ngayon sasabihin pa nila, nationwide. Magdala daw ng placards para labanan ang korupsyon and preserve the good future of the next generations. Kung magsalita itong mga DDS na to, hindi ba dapat nung panahon ni Digong, doon kayo nagrally? Dahil nung panahon ni Digong, kahit na siya aminado, talamak ang korupsyon, lalo na sa DPWH. Gusto nyo kasing isentro kay President Bongbong Marcos tong korupsyon na to, samantalang yung Tatay Digong nyo mismo ang aminado na panahon pa lang niya marami ng ghost projects dyan sa DPWH at talamak ang korupsyon. Hindi ba sinabi pa ni Tatay Digong ninyo na hindi niya kayang lutasin ang korupsyon kahit nabigyan niyo siya ng 20 taon? Ano ang solusyon? Maghanap daw kayo ng bagong Marcos. Marcos ang nakaupo ngayon. Bakit ayaw niyo sundin itong si Tatay Digong ninyo? Panay ang protesta niyo, imbis na tumulong kayo sa gobyerno. Sa bagay, talaga naman ang balak ninyo ay huwag makipagkasundo sa gobyerno dahil gusto nyong wasakin, sirain, at ibagsak si President Bongbong Marcos na 3 taon nyo nang ginagawa, hindi pa kayo nagtatagumpay. So ngayon, panibagong people power na naman, although sabi nila peaceful daw. Kailan pa kayo nagkaroon ng peaceful rally? Sabi pa rito, various speakers, including surprise guests, are expected to address the gathering. O baka sisipot dyan si Vice President Sara Duterte. Baka siya yung surprise guest ninyo. O baka naman si Amy Marcos. Dala-dala niya yung kanyang bagong bag. Yung bag na dapat kulay green, hindi brown. Nang aasar si Amy Marcos pero bumabalik naman din sa kanila. Buhaya? Talagang crocodile bag pa ang dinala niya? Magbasa tuloy kayo ng mga comments. Lahat bumabalik kay Amy Marcos. Yung pang-aasar niya, asar talo siya. Buhaya talaga, kulay brown. Hindi ba dapat kulay green? So, ang maitutulong ko lang po ay manawagan sa mga DDS. Pagbigyan nyo na po si Caselis. Umatin po kayo sa Black Friday nationwide protest. Magsisimula ng 11 a.m. Magdala kayo ng mga placards nyo. Isulat nyo na lahat ng gusto nyong isulat. Hopefully, may tumalima sa inyong panawagan. So ito po, maitutulong ko po sa mga DDS Meron po kayong rally na naman. People power na siguro yan. Hindi nyo na nga matawag na people power Ang sinabi nyo na lang, peaceful protest. Kasi hindi nyo na matawag na people power. Kasi nga, wala nang sumasama sa inyo sa mga people power ninyo.
Uy, meron pang isa. Although hindi ko alam kung kaninong grupo ito, pero basahin po natin, ha? Sabi dito sa panawagan nila, spread this. We are starting People Power 3 at September 13. We do not want corruption anymore. We finally opened our eyes. Fellow Filipinos, please gather at EDSA, Quezon City on September 13. Let us show what we deserve. Please spread this awareness and so that many people can attend and be informed with this. Bring signs and posters about the ongoing corruption. People Power brings more contributions than you think it does. Together, we gather. O ayan, tutulungan ko na rin po itong grupong ito ha. September 13 naman sila. People Power 3. Nagising na daw sila, namulat na yung kanilang mga mata. Ayaw na nila ng korupsyon dahil talamak na ngayon. Kailan ba hindi naging talamak ang korupsyon? Panahon pa ni Noynoy Aquino, meron ng korupsyon. Nagpatuloy at dumami lalo dito sa panahon ni Digong at sa panahon ni President Bongbong Marcos, ang presidenteng nagsiwalat ng korupsyon. No matter what it takes, kahit natamaan ang mga kapamilya, ang mga kaalyado, ang mga kaibigan, kung merong may kasalanan at kasabwat sa katarantaduhan dito sa flood control projects na ito, wala pong sisinuhin, walang sasantuhin. Kung kailan meron tayong presidente na lumalaban sa korupsyon, saka kayo magaganto ganito? Dapat nung panahon pa ni Digong, ginawa nyo na to. So ngayon, People Power daw ha. So ito siguro People Power 3. Di ba? Meron na tayong People Power 1. Nagkaroon na tayo ng People Power 2. Ngayon, ito yung People Power 3. So yung kanila ka-Eric Celis, yun ay peaceful protest lang daw. So ito siguro ang totoong People Power. Pero magtatagumpay ba ang People Power ninyo? Sabi nga ni Harry Roque, di ba itong si Roque, panay ang tawag ng People Power? Bakit ba hindi nyo sinusunod itong si Harry Roque? Napapahiya na tuloy siya eh. Pero alam nyo yung nangyari sa Indonesia at ngayon na mayroon pa nangyari sa Nepal eh. Nung napatalsik nila yung gobyerno, yung head of state nila. So gustong gayahin naman ngayon ni Harry Roque yung nangyari sa Indonesia. Pero ang tanong niya, bakit hindi lumalabas ang taong bayan? Ano ang hinihintay ng taong bayan? Oo nga naman. Pagod na pagod na pagod na pagod na pagod na tong si Harry Roque sa kakatawag ng People Power. Bakit ba ayaw niyong sundin? Napapahiya na po siya eh. Itong panawagan na to September 2 pa lang. Siguro ito yung bago mag-peaceful protest sila Caceres kung saan iilan lang ang may hawak na mga kaldero. Ba yung nakita ko yun? O kawali at bangbang sila ng bangbang. Tapos hindi nila maipakita yung crowd dahil walang crowd. Tapos ngayon na naman, nationwide naman daw. Kung yun nga dyan sa EDSA, hindi nyo maparaming tao eh. Nationwide pa. At dito naman, sa nagtatawag sa September 13, People Power 3 naman daw sila. Eh, tingnan natin. Alam nyo ba kung bakit hindi nagtatagumpay ang People Power nyo ngayon? Kahit na anong paninira ninyo sa gobyerno ni President Bongbong Marcos? Dahil mas maraming Pilipino ang nakikita ang ginagawa ng ating Pangulo. Na sa gitna ng lahat ng pambabatikos, paninira at ang kagustuhan ibagsak siya, nananatili po siyang nakatayo at ipinaglalaban ang bawat Pilipino. Kasi kung talagang malakas ang puwersa ninyo, lalo na dun sa mga DDS na lagi na lang nagtatawag ng People Power, hindi matuloy-tuloy, alam nyo kung bakit? Wala na po kasing panghatak si Sara Duterte. Nakita nyo, kailangan pa niyang pumunta sa iba't ibang panig ng mundo para lang manira at siraan si President Bongbong Marcos. Akala siguro niya magkakaroon ng simultaneous na pag-aaklas ng taong bayan tulad ng pinagmalaki nila. First time in history daw, World People Power. Ano nangyari? Support. So, kung talagang malakas pa ang hatak ni Sara Duterte at naniniwala ang majority ng Pilipino na dapat si Sara Duterte ang mamuno at maging presidente ng Pilipinas, matagal na sanang naibagsak si Bongbong Marcos. Eh hindi. So tanggapin niyo yung katotohanan. Akala nyo lang
Dahil pinaniniwala kayo ng mga kapwa nyo DDS na malakas pa rin ang hatak ni Sara Duterte. Bakit hindi siya dito magtawag? Bakit hindi siya dito mag-rally? Bakit hindi siya mag-lead ng pagtawag ng pag-aaklas? Hindi ba sa isang rally niya? Saan ba yun, sa Australia? Correct me if I'm wrong. Nung sinabi niya na dapat nang matanggal or maalis sa pwesto ang presidente ng Pilipinas. So anong ibig niya sabihin? Na siya na ang susunod, na siya na ang uupo. Di ba sinabi pa niya na susunod siya na ang presidente? Hindi makapaghintay ng 2028 eh. Siguro alam nila, bago dumating yung 2028, talagang halos wala nang susuporta kay Sara Duterte. Hindi pa ba pruweba yung nangyaring pagkudeta ng mga senador kay Chis Escudero? Nasaan na ngayon ang Duterte Bloc? Minority na lang sila. Samantalang yung nagsagawa ng kudeta, lilima lang sila noon sa minority bloc. Pero napagtagumpayan nila na palitan si Chis Escudero. So nasaan itong mga Duterte senators? Lahat sila nawalan ng komite, nawalan sila ng pwesto. So kahit na anong pagbalandra pa ni Amy Marcos ng kanyang crocodile bag, wala na pong epekto yan. At tulad niya ng sinabi ko, kung talagang naniniwala kayo na malakas ang puwersa at ang tawag ni Sara Duterte, matagal na sana kayong nakapag-ipon ng ganun kadaming tao para mapatalsik si President Bongbong Marcos. Tanggapin nyo man o hindi, yan po ang totoong realidad. So sa September, tingnan natin kung kakayanin ulit ng grupo ni Caceres. And this time, nationwide daw yan. At sa September 13, kailan ba yun? September 13 will be on Saturday. People Power 3. Tingnan natin ang lakas ng organizers ito. Mapagtagumpayan naman kaya nila na magkaroon ng People Power 3. Dahil kung sinasabi nilang mulat na yung kanilang mata, mas mulat po ang majority ng Pilipino na si President Bongbong Marcos ang tanging presidente. Magkaguluman ang lahat. Magkabardagulan na. Magkabukingan na. Magkalabasan na talaga. Siya lang po ang presidenteng tumayo at nagsiwalat at lalaban sa korupsyon sa ating bansa. Whatever it takes. So, tulong ko po kay Caceres, nationwide protest daw yan. Please, pagbigyan nyo naman na sila para naman masabing semi-successful yung kanilang protest. At sa September 13, People Power. So, mas aabangan ba natin yung September 13? Mas matatakot ba tayo sa Sabado? Dahil yun na ang tinatawag nilang People Power 3. Matuwa na kaya si Harry Roque, basta ang importante sa kanya, lumabas kayo sa inyong mga tahanan, magprotesta kayo, mag-people power na kayo. Pero bakit hindi kayo lumalabas? Kasi hindi sila naniniwala na si Sara Duterte ang dapat mamuno sa ating bansa. At dito sa September 13, People Power 3, dapat bang kabahan si President Bongbong Marcos? Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnina.